Ako nga pala si Ramil. Nagmula sa probinsya ng Quezon. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan. Gayon din ang aking kasintahan na si Carla sa dating apartment niya sa may bahaging Quezon, kung saan nakaengkwentro kami ng isang hindi namin inaasahan na nilalang. Buhat ako sa pamilya na mahilig maniwala sa mga pamahiin at maraming mga itinatagong pangontra sa aswang. Hindi ko rin naman masisisi ang aking pamilya kung naniniwala sila sa mga ganong uri ng superstitious belief. Dahil kilala rin ang aming probinsya sa iba't ibang uri ng mga aswang. At nabanggit pa sa akin ng nanay ko na minsan na siyang nakaengkwentro ng ganong nilalang nung ipinagbubuntis niyang bunso kong kapatid. Hinding-hindi umano niya makakalimutan ang anyo ng nilalang nakapuntik pa nilang mapatay ng aking ama na nagbalak bumiktima sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Nakatira kami sa mismong bayan malapit sa munisipyo at simbahan. Hindi kami mayaman pero nakakaahon naman kami sa matinding kahirapan at natutugunan naman ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Nung makalayo na ako sa aking mga magulang, ay pinapabaunan pa nila ako ng mga pangontra sa masasamang elemento. At bilang respeto ay tinanggap ko na lamang yun at itinabi ng maayos sa aking kagamitan. Hindi naglaon. Nung makatapos ako sa kolehiyo, ay nagtrabaho na ako sa Maynila, kung saan nakilala ko si Carla sa isang kumpanya na pinapasukan ko. Nung maging magkasintahan na kami ay pinili naming mag-live-in. Umupa kami ng apartment at lumipas ang ilang buwan ay may bagong lipat kaming kapitbahay na mismong katapat ng aming apartment na yon. Hindi ko pa nakikita ng personal ang aming kapitbahay pero nabanggit sa akin ni Carla na mabait at tahimik ang naturang kapitbahay namin na nagngangalang Sylvia, na buhat sa probinsya sa may Panay. Nag-iisa lamang siyang naninirahan doon. Hindi siya madalas na lumalabas ng bahay tuwing umaga, kaya medyo nahihiwagaan ako sa inaasal niya. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa kanya at hindi rin naman mahilig makipagkwentuhan si Sylvia sa mga kapitbahay namin dahil abala rin siya sa trabaho. Isang araw ng Miyerkules, nanonood kami ni Carla ng pelikula sa telebisyon bago ako umalis papunta sa opisina. May third shift ako noong bandang 8:00 ng gabi at naisip ko na rin na umalis na kaagad dahil baka abutin pa ako ng traffic sa daan. Tumayo si Carla at nagtungo sa may kusina kung saan kumuha siya ng pagkain nang bigla niyang tinawag ang aking pangalan. Ramil, pwede bang lumapit ka muna sa akin? Naramdaman ko na medyo kinakabahan at ninenervyos si Carla sa tono ng kanyang pagsasalita nun. Nagtataka ako kung ano ang kinatatakutan niya habang nakasilip siya sa maliit na bintana sa may bandang kusina. Kanina pa siya palingalinga na parang may tinatanaw sa hindi kalayuan. May itinuturo siya sa may bintana nun. Humakbang ako patungo kay Carla at dumungaw ako sa may bintana. Nung una ay medyo mahirap makaaninag ng mga tao sa labas ng bahay pero napansin ko si Sylvia na nasa labas ng bahay nun. May kausap siyang lalaki at makalipas ang ilang sandali, pumasok sila sa loob ng bahay. Umatras ako at naglakad patungo sa switch ng ilaw sa kusina para mas lalong maging malinaw ang mga nakikita ko sa labas ng bahay. Nang mabuksan ang maliwanag na ilaw sa kusina, biglang nanlaki ang mga mata ni Carla. Tinakpan niya ang kanyang bibig nun. "Babe, what's wrong?"
Napakunot noo ako habang tinatanong ko siya kung anong problema. Bigla na lamang siyang nangilabot sa kanyang kinatatayuan. Sumilip ako sa may bintana at nagulat ako nang mapansin ko si Sylvia. May dugo ito. May kung anong kinakain siya. Napupuno ng sariwang dugo at habang nilalantakan niya ang pagkain ay nakatitig siya sa direksyon namin ni Carla. Anong ginagawa niya? Namutla ako habang tinatanong ko ang nobya ko noon. Hindi sumagot si Carla. Bagkos ay tiningnan niya akong mabuti. Nininerbyo siya mula sa kanyang kinatatayuan. Ibinalik ko ang aking atensyon sa may bintana at hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakita namin siya na tumigil na sa pagkain pero nakamasid pa rin siya sa aming direksyon. At lalo akong naguluhan noong sumenya siya na parang iniimbita niya kaming pumunta sa kanyang bahay. Nagdesisyon ako na lumabas ng bahay noon. Itanong kung anong ginagawa niya. Kung bakit niya kami pinapapunta sa bahay nila. Naiinis ako at inisip ko na baka pinagtitripan lamang niya kaming dalawa. At gumawa pa siya ng mga kalokohan para lang magpapansin nun. Pupuntahan ko si Sylvia. Tatanungin ko siya kung anong ginagawa niya at kung anong motibo niya. Hindi na ako nagpapigil pa kay Carla. Nagtungo ako sa aming silid tulugan. Kinuha ko sa aking knapsack ang agimat na pabaon sa akin ng nanay ko na binabaon ko kahit saan man ako magpunta. Pagkatapos, saka ako bumalik sa may kusina noon. Kung saan natagpuan ko si Carla na nag-aalala sa aking mga sinabi sa kanya. Babe, huwag kang lumabas ha. Hindi ko nagugustuhan ng mga pinapakita ni Sylvia. Pakiramdam ko, may masamang mangyayari. Huwag kang mag-alala. Babalik ako kaagad. Hinalikan ko siya sa pisngi bago ko isinuot ang jacket nun. Pinanood ako ni Carla na makalabas ng bahay habang patuloy pa rin siyang naninerbiyos sa anumang mangyayari. Medyo malamig na noon ang panahon dahil malapit na rin na magpasko at talagang nanginginig ako sa sobrang lamig ng hangin habang naglalakad ako sa labas ng bahay. Nagtungo ako sa labas ng bahay ni Sylvia nang bigla akong tawagin ni Carla mula sa may bintana sa kusina. Kamuntik na akong mapatalon sa sobrang kaba nang mapansin ko si Carla na binuksan ang buong bintana. At kumakaway siya sa akin na tila nagwawala sa sobrang takot nun. Ano? Tanong ko sa kanya. Itinuro niya ang bahay ni Sylvia. Namumutla na siya habang nagpapanik na nakatingin sa bintana ng second floor ng bahay ng kapitbahay namin na yon. Ibinaling ko ang aking paningin sa bahay na yon at kamuntik na akong maihi sa aking pambaba. Kitang-kita ko si Sylvia na nakaapak sa bukas na bintana sa may second floor. Nakangiti ito sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Tigmak ng sariwang dugo na may kahalong malalapot na laway ang kanyang matutulis na mga pangil. Agad na rumihistro sa isip ko ang tumakbo at maglaho mula sa aking kinatatayuan. Dali-dali akong umatras. Hindi tama ang mga nangyayari at hindi ako ligtas sa labas ng bahay namin. Ramil, halika dito. May ipapakita ako sa iyo. Bulong ni Sylvia. Napailing ako at pinipilit ko na umatras. Sumulong siya at tumalon sa mataas na bahagi ng bintanang yon. Lumingon ako at kumaripas ng takbo patungo sa apartment. Naririnig ko ang kanyang mga halakhak, katulad ng mabangis na hayop sa kagubatan,
habang lumilipad at bumubulusok patungo sa lupa nun. Mabuti na lamang at mabilis na binuksan ni Carla ang harapan ng pintuan. Kaya madali akong nakapasok sa loob bago pa ako maabutan ni Sylvia. Habang sinasarado ni Carla ang pinto, ay naririnig naming itinutulak at ginagarumbal ni Sylvia ang pintuan na yon. Yumanig ang tinig sa 4 na sulok ng apartment. Nakakatiyak ako na kapag ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ay maaaring masira ang pinto habang paulit-ulit siyang humahalakak sa labas ng bahay. Sylvia, tatawag na ako ng mga pulis. Kapag hindi ka umalis at pagbabayaran mo ang ginawa mong damage kapag nasira mo yung pinto. Sigaw ni Carla sa sobrang galit nun. Marahil ay iniisip niyang nababaliw si Sylvia. Pero sa kabilang bahagi ng utak ko, iba ang kutob ko. Malakas ang kutob ko na isang aswang si Sylvia. At anumang oras ay posibleng patayin niya kami. Kaya naglakas loob ako na maging matapang nun. Pinanghawakan ko ang mga tagubilin sa akin ng nanay ko na kung may aswang man na umaaligid sa bahay, tapatan ko lamang ng mutya ng bawang at siguradong aalis ang aswang na yon. Kaya naman dinukot ko sa bulsa ng jacket ko ang mutya na yon. Itinapat ko sa may pinto. Pinakinggan naming mabuti ni Carla kung anong magiging reaksyon ni Sylvia. Nang bigla siyang pumalahaw ng pagkalakas-lakas hanggang sa tuluyang nawala ang mga ingay at kaluskos sa may pintuan. Nagkatinginan kami ni Carla at nagsimula siyang humikbi. Hindi ko siya masisisi kung bakit ganoon na lamang katindi ang takot niya kanina. Niyakap ko siya ng mahigpit hanggang sa tuluyang tumahimik ang buong paligid nun. Naisip ko na magtungo sa may silid tulugan. Sumilip sa may bintana kung tuluyan na nga bang lumisan si Sylvia sa labas ng aming apartment. Saan ka pupunta? Tanong ni Carla habang patuloy pa rin na namumugto ang kanyang mga mata. Hinigpitan niya ang pagkapit sa aking mga braso para hindi ako makaalis. Babe, huwag ka mag-alala. Obserbahan ko ang bintana at siguraduhin ko na munang nakaalis si Sylvia. Sumang-ayon sa akin si Carla. Parehas kaming tumayo mula sa kinauupuan. Magkasama naming tinahak ang silid tulugan. Medyo madilim sa loob ng kwarto pero hindi na namin nagawang buksan pa ang ilaw. Dahan-dahan kaming lumapit sa may dakong bintana at mabagal naming binuksan. Hanggang sa wala kaming natagpuang nilalang na nasa labas ng bahay nun. Nakahinga ng maluwag si Carla. Napanatag na rin ang kalooban ko. Hindi ko lubos maisip na may natitira pa palang aswang na mga panahon na yon. At talagang naroroon pa sila sa syudad. Pero buong akala namin ay makakapag-relax na kami pero hindi pala. Walang ano-ano ay biglang tumili si Carla ng pagkalakas-lakas. Kinabahan ako nun nang mahulog ang mga libro mula sa aming bookshelf. Natagpuan namin sa itaas ng bahagi nito si Sylvia. Nanlilisik ang mga mata. Walang ano-ano ay sinugod niya kaming dalawa pero mabilis kaming tumakbo at nagtungo sa ilalim ng kama. Sinenyasan ko si Carla na tumahimik at gumagapang kami patungo sa may kabilang tabi kung saan matatagpuan ang pinto at palabas ng silid tulugan. Pero natigilan kami nang marinig ko na tila nilalanghap ni Sylvia ang amoy ng buong silid na lalong nagpatindig sa aming mga balahibo. Huminto siya sa paglalakad sa mismong katapat ng pinagtataguan namin ni Carla. Bigla siyang ngumiti. Alam ko kung saan kayo nagtatago. Naaamoy ko kayo. Bumulong at sumisipol siya kaya lalo kaming nangilabot mula sa aming pinagtaguan.
Bigla siyang dumapa hanggang sa matagpuan niya kaming nakasiksik sa isang tabi. Inihaba niya ang kanyang mga braso at pinipilit kaming dukwangin pero sinisikap naming manlaban nun. Umiwas kami habang hindi mapigilan ni Carla na mapasigaw ng husto. Gumapang kami sa sahig hanggang sa makaalis kami sa ilalim ng kama. Nagmamadali kaming bumangon at nagtungo sa may pintuan. Kamuntik na niya kaming makuha nun gamit ang matutulis niyang mga kuko. Dali-dali naming binuksan ang bisagra ng pintuan pero nahablot ako sa balikat ni Sylvia. Nawalan ako ng balanse at nadala ko siya sa may sahig nun. Nagpagulong-gulong kaming dalawa at naglabanan ng lakas. Pinagsusuntok ko siya sa mukha pero mabilis siyang nakailag. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Humaba at tumulis ang kanyang mga pangil. Gusto niya akong kagatin pero hinampas siya ni Carla ng malaking babasaging klorera. Yun ang naging dahilan para mabitawan niya ako. Kinuha ko ang mutya ng bawang. Inihampas ko sa mukha niya hanggang sa mag-usok ang tigkabila niyang pisngi at bahagyang masunog ang kanyang laman. Umatungal at pumalirit sa matinis na boses si Sylvia hanggang sa makarinig kami ng mga sasakyan ng pulis sa may labas ng bahay. Naalarma si Sylvia at bigla siyang nataranta sa takot. Pinagtulungan namin siya ni Carla pero mabilis siyang nakatakas sa aming mga bisig at doon ko nasaksiyan ang kanyang pagbabagong anyo. Tinubuan siya ng pakpak. Umitim ang balat. Tinubuan ng tuka hanggang sa maging ganap na uwak. Pumapagas pa siya at binasag ang bintana sa may sala hanggang sa tuluyang makalipad sa ere. Nagdudumali kaming lumabas ng apartment. Akala ko ay mahuhuli pa naming dalawa si Sylvia pero hindi na namin siya natagpuan sa labas ng bahay. Tinanong namin ang mga pulis kung may nakita silang malaking uwak na lumilipad sa kalangitan habang kumakain sila ng lugaw sa katabing lugawan, malapit sa apartment. Pero wala silang nakita nun. Walang bakas kung saan siya nagtungo. Nakakatiyak ako na hindi pa siya tapos sa problema niya sa amin. At posibleng bumalik siya sa aming apartment kaya pinili naming lumipat ng tirahan. Mismong sa isolated area kami kumuha ng bahay, kung saan napakarami naming kapitbahay at malapit din kami sa simbahan. Inihanda ko ang aking sarili sa anumang mangyayaring engkwentro kaya ipinaalam ko sa aking pamilya sa probinsya ang nangyari sa amin ni Carla sa dating apartment. Nagpaturo ako sa nanay ko kung paano ko malalabanan ng isang karaniwang aswang na katulad ni Sylvia. At pagkatapos kong malaman lahat ng impormasyon na kailangan ko, nagpasalamat ako sa malasakit ng buong pamilya sa kaligtasan naming magkasintahan.